Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang napakatinding trahedya na nag-ugat sa isang simpleng pagkakamali ngunit nagdala ng isang sikretong yayanig sa buong bayan. Isang gabi na bago matapos ang mag-iiwan ng malalim na sugat at matinding paniningil. Ano nga ba ang totoong pagkatao ng batang palaboy na ito? At anong klaseng bagsik ang naghihintay sa mga taong umabuso sa kanya? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Gabi ng Biyernes, ang buong barangay Pag-asa ay nababalot ng katahimikan, maliban sa ihip ng malamig na hangin at ang huni ng mga kuliglig. Sa madilim na iskinita malapit sa lumang bodega, dalawang anino ang naglalakad habang hawak ang kanilang mga batuta at flashlight. Sila ang mga barangay tanod na nagpapatrolya upang masigurong ligtas ang gabi. Ngunit sa likod ng kanilang uniforme, may iba't ibang ugali ang nagtatago. Moy, dahan-dahan naman sa paglakad. Baka mabulabog natin ang mga natutulog na residente. Ang bilin sa atin, mag-obserba lang, hindi magganap ng gulo. Napakalambot mo talaga, Jacob. Kaya hindi tayo nire-respeto ng mga tambay dito eh. Dapat sa atin, kinatatakutan. Tingnan mo nga itong eskinita na ito. Napakadilim. Dito madalas nagtatago ang mga masasamang elemento. Kung may makita ako ngayon, hindi ko muna tatanungin. Titikman muna nila itong batuta ko. Habang nagtatalo ang dalawa, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa likod ng mga nagtumpok na sako ng simyento. Kaagad na itinutok ni Moymoy ang kanyang flashlight sa direksyon ng tunog. Doon, nakita nila ang isang maliit na bata. Marungis ang mukha nito. Sira-sira ang damit at nanginginig sa takot habang yakap-yakap ang isang maliit at payat na tuta. Ang tuta ay pikit ang mga mata at halatang may sakit na. Kuya, wag po. Wag niyo po kaming saktan ng aso ko. Nagtatago lang po kami rito kasi malamig po sa labas. May sakit po si Bantay. Kailangan ko po siyang painitin. Aba, may bata pala rito. Totoy, bakit nandito ka pa sa ganitong oras? 10 oras na ng gabi. Bawal na ang minor de edad sa kalye. Nasaan ang mga magulang mo? Bakit hinayaan ka nilang maggala-gala ng ganitong karungis? Huwag mong amuin yan, Jacob. Tsaka na isa itong batang kalye na magnanakaw. At tingnan mo ang hawak niyan. Asong gala. Baka may rabies yan at makakagat pa ng mga taga rito. Alis yan, bata. Iwan mo yung aso riyan at umuwi ka kung ayaw mong dalhin kita sa presinto. Huwag po. Huwag niyo pong kukunin si Bantay. Siya lang po ang kasama ko. Parang awa niyo na po. Hindi po kami magnanakaw. Palayasin niyo na po ako. Huwag niyo lang pong saktan ng aso ko. Sa gitna ng takot ng bata, ang tuta ay biglang nagka-enerhiya dahil sa takot at nagsimulang kumahol ng mahina. Dahil sa taranta at sa natural na bagsik ng kanyang ugali, nairita si Moymoy. Para sa kanya, ang bawat pagsuway ay isang hamon sa kanyang kapangyarihan bilang tanod. Abat, sumasagot ka pa. At itong aso mo, nangangas pang kumahol. Sinasabi ko sa iyo, bantayan sa kaligtasan ng barangay. Papatayin ko ang asong yan para hindi na makapinsala. Moymoy, sandali. Huwag mong patulan ng hayop, lalo na't hawak ng bata. Pwede naman nating dalhin sa shelter o kausapin na maayos. Huwag mong idaan sa dahas. Nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ng bata. Huwag kang makialam dito, Jacob. Kaya lumalakas ang loob ng mga pasaway na yan dahil sa mga katulad mong sinto-sinto. Umalis ka nga riyan. Sa isang iglap, marahas na inablot ni Moymoy ang maliit na tuta mula sa yakap ng bata. Dahil sa lakas ng kanyang braso, nayanig ang maliit na nilalang. Itinapon niya ito sa simento at walang pakundangan niyang itinaas ang kanyang mabigat na batuta.
Hindi! Wag po! Bantay! Bago pa man makakilos si Jacob upang pigilan ang kanyang kasamahan, bumagsak na ang matigas na batuta sa kaawa-awang hayop. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa madilim na eskinita. Kasunod ang isang mahinang iyak ng tuta na agad ding nawalan ng buhay. Ang dugo ng hayop ay pumatak sa simento, malapit sa paanan ng umiiyak na bata. Bantay! Gising! Huwag mo akong iwan! Sila ang masasama, hindi ikaw! Bakit niyo ito ginawa sa kanya? Napakasama niyo! Hindi niyo alam ang ginawa niyo! Ayan, tapos ang problema. Huwag mo akong masabi-sabi ang masama, bata. Kung ayaw mong isunod kita riyan, lumayas ka na ngayon din. Magpasalamat ka at aso lang ang tinapos ko. Diyos ko, Maymoy. Ano itong ginawa mo? Napakaras mo. Bata ang kaharap mo. Pinatay mo natatanging kasama niya. Paano kung magsumbong ito? Paano kung may makakita sa atin? Sinong pakikinggan nila, Jacob? Isang marungis na batang kalye o tayo mga otoridad sa barangay? Isang palaboy lang yan. Walang pamilya, walang nagmamalasakit, at walang pangalan sa lipunang ito. Walang makikinig sa kanya kahit kanino siya magsumbong. Malinis ang kamay natin. Ngunit ang hindi alam ni Moymoy at maging ni Jacob, ang batang kanilang kaharap ay hindi isang ordinaryong palaboy. Sa ilalim ng dumi sa mukha nito at sa likod ng gulanit na damit ay nagtatago ang isang katotohanan na kayang magbabagsak sa kanilang dalawa at sa buong barangay. Ang batang si Cyrus ay may lihim na koneksyon sa pinakamataas na pinuno ng kanilang bayan. Isang koneksyon na pansamantalang nawalay dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit ngayon ay magiging mitya ng isang malapit na paggiganti. Habang umiiyak si Cyrus sa tabi ng kanyang patay na aso, tumingala siya kay Moymoy. Ang kanyang mga mata na puno ng luha kanina ay biglang nagbago. Napalitan ito ng matinding galit at talim. Isang titig na hindi pangkarniwan sa isang bata. Papakitaan ko kayo. Lahat kayo na gumawa nito. Pagbabayaran ninyo ang buhay ni Bantay. Hindi nyo kilala kung sino ang kinalaban ninyo. Tama na, bata. Ang haba ng sinasabi mo. Lumayas ka na, bago pa magbago ang isip ko. Mabilis na binuhat ni Cyrus ang walang buhay na katawan ng kanyang aso at tumakbo palayo sa madilim na eskinita, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Naiwan sina Jacob at Moymoy sa ilalim ng malamig na gabi. Si Jacob ay puno ng kaba at pagsisisi, habang si Moymoy naman ay kampante pa ring nakatayo. Walang kamalay-malay na ang kanyang mga oras ay nagsisimula ng mabilang. Ano ang gagawin ng bata ngayong kinuha sa kanya ang tanging nagpapasaya sa kanyang buhay? Sino nga ba talaga si Cyrus sa buhay ng makapangyarihang Mayor Arnold? At paano magsisimula ang paniningil na yayanig sa buhay ng mga barangay tanod? Habang naglalakad pabalik sa outpost sina Jacob at Moymoy, hindi mapakali ang kalooban ni Jacob. Ang mukha ng umiiyak na bata at ang malupit na paggampas ng batuta ni Moymoy ay tila nakatatak sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, si Moymoy naman ay prehong-prehong naglalakad habang nagiinit pa ang ulo sa nangyari. Moymoy, hindi talaga ako mapalagay sa ginawa mo kanina. Ang bigat sa pakiramdam. Paano kung may nakakita sa atin doon sa eskinita? Paano kung magsumbong ang batang iyon sa DSWD o sa mga pulis? Malalagot tayo sa kapitan nito. Baka matanggal tayo sa trabaho. Napakaduwag mo talaga, Jacob. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na walang magagawa ang batang iyon? Isang dugyot na palaboy lang iyon. Ang mga pulis nga, walang panahong asikasuhin ng mga batang kalye. Tapos ang isang patay na aso pang magpag-aaksaya nila ng panahon. Kalimutan mo na yon. Magkape na lang tayo sa outpost para maiwaswasan ka riyan sa kaduwagan mo. Habang nagtatalo ang dalawang tanod, sa kabilang bahagi naman ng bayan sa loob ng isang napakalaki at marangyang mansyon, isang matandang lalaki ang hindi mapakali. Siya ay nakatayo sa tapat ng malaking bintana.
Hawak ang isang baso ng kaping lumalamig na dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Siya ay walang iba kundi si Mayor Arnold. Sa likod ng kanyang kapangyarihan at kayamanan, may isang malaking sugat sa kanyang puso. Ang pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak. Nasaan ka na ba, anak? 2 linggo na ang nakalilipas mula nung nagkaaway tayo. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana kita napagbuhatan ng kamay dahil sa galit ko, hindi ka sana naglayas. Cyrus, nasaan ka na ba, aking anak? Patawarin mo ang papa. Si Cyrus ay naglayas matapos sila magkasagutan ng kanyang ama dahil sa isang matinding hindi pagkakaunawaan. Upang hindi siya matunto ng mga tauhan ng kanyang ama, nagsuot si Cyrus ng mga gulanit na damit. Pinatungisan ang muka at nagkunwaring isang batang kalye. Ang tanging naging kasama niya sa lamig at gutom sa lansangan ay ang isang maliit na tutanggala na pinangalanan niyang Bantay. Ngunit ang tanging takbuhan at aliw ng anak ng alkalde ay winasak ng mga tanod sa gabing iyon. Habang nag-aabang si Mayor Arnold sa loob ng kanyang opisina, biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang pinagkakatiwalaang personal security at pinuno ng mga bodyguard na si Gabriela. Mayor Arnold, may balita na po ang mga intelligence team natin. May nakakita raw po sa isang batang kamukha ni Sir Cyrus na pag-alagala sa may bandang barangay Pag-asa. Ang sabi po ng asset natin, nagpanggap daw pong batang lansangan ng anak ninyo para hindi natin agad makilala. At may dala-dala raw po itong isang maliit na tuta. Ano? Sigurado bang impormasyon na yan, Gabriel? Sa barangay Pag-asa? Ihanda mo ang sasakyan. Ngayon din, pupuntahan natin ang lugar na yan. Hindi ko nahahayaang magpalipas pa ng isa pang gabi ang anak ko sa lansangan. Masusunod po, Mayor. Tatawagan ko na rin po ang kapitan ng barangay Pag-asa para mag-abang sa atin at magpatulong sa paghahanap sa mga iskinita. Samantala, pabalik sa madilim na iskinita, si Cyrus ay naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Bitbit pa rin ang walang buhay na katawan ng kanyang asong si Bantay. Ang kanyang mga luha ay natuyo na sa kanyang muka at ang natira na lamang ay ang matinding puot. Huminto siya sa tapat ng isang sirang waiting shed at dahan-dahan niyang ibinaba ang aso. Bantay, patawad dahil hindi kita naipagtanggol. Pero pinapangako ko sa iyo, hindi hahantong sa wala ang buhay mo. Alam ko kung gaano kalapit ang mga taong yun. At ngayon, gagamitin kong kapangyarihan na tilalikuran ko para lang makuha natin ang hustisya. Kinuha ni Cyrus mula sa lihim na bulsa ng kanyang gulanit na pantalon ng isang mamahaling smartphone. Isang bagay na hindi maaakalaing pag-aari ng isang batang mukhang palaboy. Binuksan niya ito at tinawagan ng kaisa-isang numero na alam niyang makakatulong sa kanya sa mga sandaling iyon. Ang numero ng kanyang ama. Sa loob ng gumagalaw na mamahaling SUV ni Mayor Arnold, biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Nang makita ng Mayor ang rehistradong pangalan, halos mabitawan niya ang kanyang cellphone sa labis na pananabik at kaba. Cyrus, anak, ikaw ba yan? Nasaan ka? Patawarin mo si Papa, anak. Nasaan ka ngayon? Susunduin ka namin. Papa, nandito ako sa barangay Pag-asa sa malapit sa lumang bodega. Sunduin niyo po ako. Pero Papa, may hihilingin ako sa iyo. May mga tao rito na kumuha ng tanging bagay na nagligtas sa akin sa gutom. Pinatay nila sa Bantay sa harap ko. Gusto ko po, pagbayaran mo sila. Sino? Sinong lapastangan ang gumawa niyan sa iyo, anak? Sabihin mo sa akin, papunta na kami riyan. Walang sino mang pwedeng umapi sa anak ko. Ang mga barangay tanod po rito, Papa. Sila ang gumawa nito. Bilisan niyo po, bago ko pa magawa ang isang bagay na pagsisisihan nating lahat. Ibinaba ni Cyrus ang telepono. Sa loob ng sasakyan ni Mayor Arnold, ang hangin ay biglang naging napakabigat. Tumingin si Mayor Arnold kay Gabriel na kasalukuyang nagmamaneho. Gabriel, tawagan mo ang kapitan ng barangay Pag-asa. Sabihin mo sa kanya,
magpatawag siya ng agarang pagpupulong ng lahat ng kanyang mga tanod sa outpost ngayon din. Walang aalis, walang uuwi. Kung may lumiban, ipauhuli ko sa mga pulis. Bilisan mo. Masusunod po, Mayor. On the way na po. Samantala, sa barangay outpost, kasalukuyang nagtitimpla ng kape si Jacob habang si Moymoy naman ay nakataas ang dalawang paa sa lamesa. Tila proud na proud pa sa kanyang ginawang pagpapakitang gilas kanina. Biglang tumunog ang radyo ng barangay at ang boses ng kanilang kapitan ay umaalingaw-ngaw, puno ng matinding takot at pagmamadali. Lahat ng tanod, lahat ng naka-duty ngayon din, mag-report kayo sa Central Outpost ngayon din. Ang mayor ay papunta rito sa barangay natin. May napakalaking problema. Uulitin ko, walang aalis. Moymoy, narinig mo yun? Si Mayor Arnold, papunta rito. Bakit dis oras ng gabi bibisita ang mayor sa maliit nating barangay? Ano ka ba, Jacob? Baka may inspection lang o kaya naman ay bibigyan tayo ng bonus para sa pagpapanatili ng kapayapaan. Relax ka lang. Baka swerte pa nga ito para sa atin. Hindi alam ni Moymoy na ang swerte na sinasabi niya ay ang simula ng kanyang sariling impyerno. Ang bagyong paparating ay hindi lang basta inspeksyon. Ito ay ang bagsik ng isang amang makapangyarihan na ang anak ay minaltrato sa ilalim ng madilim na gabi. Ano ang mangyayari kapag nagkaharap-harap na ang mayor, ang mga tanod at ang batang si Cyrus? Paano haharapin ni Moymoy ang katotohanan na ang batang tinawag niyang dugyot na palaboy ay ang tagapagmana ng buong bayan? Gumalabog ang pinto ng barangay Central Outpost. Pumasok ang kanilang barangay kapitan na basang-basa sa pawis kahit malamig ang gabi. Kasunod nito ang ilan pang mga tanod na tinawagan mula sa kanilang mga tahanan. Lahat sila ay naguguluhan maliban kay Moymoy na nakangiti pa rin. Habang si Jacob naman ipabalik-balik ang lakad dahil sa hindi mapakaling kaba. Ayusin niyo mga sarili ninyo. Ayusin ninyo mga uniforme ninyo. Ang Mayor Arnold ay papasok na sa compound ng barangay. Kasama ang buong puwersa ng kanyang mga bodyguard at ang hepe ng pulisya. Ano bang ginawa niyo ngayong gabi? Bakit ganito kainit ang ulo ng alkalde? Kapitan, kalma lang po. Wala naman kaming ginawang masama ni Jacob. Sa katunayan nga po, nilinis pa namin ang eskinita na may lumang bodega. May naitabi nga kaming batang palaboy at isang asong may rabies. Baka naman po bibigyan tayo ng parangal ni Mayor dahil alerto tayo sa seguridad ng gabi. Moymoy, tumahimik ka nga. Kapitan, si Moymoy po kasi, may pinatay siyang tuta ng isang batang palaboy kanina. Sabi ko huwag niyang gawin, pero hindi siya nakinig. Paano kung tungkol doon ang pagpunta ng mayor? Ano? Moymoy, napakasira mo talaga. Sabing bawal ang karahasan ngayon dahil mainit ang mata ng komunidad sa mga tanod. Pero sandali, hindi pupunta rito ang mayor para lang sa isang aso ng palaboy. May mas malalim na dahilan ito. Bago pa man makasagot si Moymoy, narinig ng lahat ang sabay-sabay na pagpreno ng mga mamahaling sasakyan sa labas ng outpost. Ang liwanag ng mga headlights ng tatlong malalaking SUV ay tumagos sa mga bintana na sinunda ng tunog ng mga bumubukas at sumasarang pinto ng sasakyan. Isang mabigat at otoritibong yabag ng mga sapatos ang papalapit sa pinto. Bumukas ang pinto ng outpost ng napakalakas. Unang pumasok si Gabriela, ang pinuno ng mga bodyguard. Kasunod ang 4 pang armadong lalaki. At sa gitna nila, pumasok ang isang matandang lalaki na may tindig ng isang pinuno. Walang iba kundi si Mayor Arnold. Seryoso ang kanyang muka, madilim ang mga mata at baka sa matinding galit na pilit na kinakalma. Ngunit ang mas nakagulat sa lahat, partikular kina Moymoy at Jacob, ay ang batang katabi ng mayor. Ang bata ay malinis na, nakasuot ng mamahaling jacket, ngunit ang mukha nito ay pamilyar na pamilyar. Siya ang batang nasa madilim na eskinita kanina, si Cyrus. Mayor Arnold, magandang gabi po, Mayor. Maligayang pagdating po sa aming maliit na outpost.
Ano po bang may paglilingkod namin sa inyo sa ganitong oras ng gabi? Kapitan, hindi ako naparito para makipagkwentuhan sa iyo. Naparito ako dahil may 2 tao sa ilalim ng pamumuno mo ang nagmalabis, umabuso at nagpakita ng kaululan sa nasasakupan ko. Inilibot ni Mayor Arnold ang kanyang paningin sa mga tanod na nakahilera. Nang tumama ang kanyang tingin kina Jacob at Moymoy, dahan-dahang itinaas ni Cyrus ang kanyang maliit na kamay at itinuro ang dalawa. Papa, sila po. Silang 2 tanod na humarang sa akin kanina. At ang lalaking malaki ang boses na yan, siyang kumuha kay Bantay at walang awa siyang pinatay gamit ang batuta niya. Mayor, hindi po. Teka lang po. Ang batang yan, ang palaboy na yan ang anak ninyo. Paano? Gulanit po ang damit niya kanina. Akala ko po ay batang kalye lang siya. Patawad po, Mayor. Hindi ko po alam. Hindi ko po talaga alam na anak niyo siya. Kaya pala. Kaya pala gano'n na lamang ang lakas ng loob mong pumatay ng hayop at manakot ng bata. Dahil ang akala mo, siya ay isang batang kalye lang. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay mahirap, kapag walang kalaban-laban, kapag walang pangalan sa lipunan, may karapatan ka lang maging hayop sa kanila, Moymoy. Ganyan bang itinuturo sa inyo ng barangay na ito? Mayor Arnold, patawad po. Saksi po ako. Pinigilan ko po si Moymoy. Sinabihan ko po siyang wag saktan ng aso at ang bata. Pero tinabi niya lang po ako. Wala po akong kinalaman sa pagpatay sa aso, Mayor. Patawarin niyo po ako. Mayor, nadala lang po ako ng emosyon. Ang akala ko po kasi may rabies ang aso at baka makakagat. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko bilang tanod upang mapanatili ang kapayapaan. Patawarin niyo po ako, Sir Cyrus. Patawad po. Tumingin si Mayor Arnold kay Gabriela. Pagkatapos ay sa kanyang anak na si Cyrus. Ang bata ay hindi natitinag sa mga pagmamakaawa ng mga tanod. Ang kanyang puso ay sarado na para sa kapatawaran dahil ang sakit ng pagkawala ng kanyang asong si Bantay ay sariwa pa. Kapitan, simula sa sandaling ito, tanggal ka na sa posisyon mo dahil sa kapabayaan sa mga tauhan mo. At kayong dalawa, lalo ka na Moymoy. Ang pagpapanatili ng kapayapaan ay hindi idinadaan sa pagpatay at pag-abuso. Gabriela, tawagin ang hepe. Ikulong ang mga yan. Sampahan ang kasong paglabag sa Animal Welfare Act, Child Abuse at Grave Misconduct. Sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng kulungan. Mayor, huwag po. May pamilya po ako. Paano po mga anak ko? Jacob, tulungan mo ako. Kapitan, patawad po, Mayor. Habang hinaltak ng mga bodyguard at ng mga dumating na pulis sina Moymoy at Jacob palabas ng outpost, tumingin si Cyrus sa kanyang ama. Ngunit sa likod ng mga nangyayaring ito, may isang bagay na hindi pa alam ng lahat. May isang malaking twist na magbabago sa takbo ng hostisyang ito. Si Cyrus ay may ibang plano. Hindi lang basta pagpapakulong ang nais niya para sa hostisya ni Bantay. Nang makalabas sila sa outpost at sumakay muli sa sasakyan, hinarap ni Cyrus ang kanyang ama. Papa, sapat na bang makulong sila? Ang batas ng tao ay may piyansa, may hangganan. Pagkalipas ng ilang taon, makakalabas din sila at makakalibutan ang ginawa nila kay Bantay. Anong ibig mong sabihin, Cyrus? Ano bang gusto mong gawin ko sa kanila, anak? Sabihin mo, ibibigay ko. Huwag muna natin silang ituloy sa selda ng pulisya, Papa. Dali natin sila sa lumang compound sa kabundukan. Gusto kong maranasan nila ang naging buhay ko sa lansangan. Ngunit sa mas matinding paraan, doon natin sila tuturuan kung paano maging totoong tao. Napatitig si Mayor Arnold sa kanyang anak. Sa murang edad nito, nakikita niya ang sarili niyang bagsik at lupit kapag kinalaban. Isang matinding twist ang naghihintay kina Moymoy at Jacob. Ang akala nilang malamig na rehas ng kulungan ay luksang paraiso pa pala kumpara sa impyernong inihahanda ng anak ng mayor para sa kanila sa kabundukan.
Ano ang naghihintay kina Moymoy at Jacob sa lumang compound sa bundok? Paano ba baguhin ng karnasang ito ang kanilang mga buhay? At hanggang saan ang kayang gawin ng isang makapangyarihang pamilya para sa hustisya ng isang aso? Sa halip na sa istasyon ng pulisya, ang itim na SUV na kinalululalan ni Moymoy at Jacob ay dumaan sa isang madilim at palikulikong daan patungo sa liblib na kabundukan. Nakapostiso ang mga kamay ng dalawang tanod at may takip ang kanilang mga mukha. Nang sa wakas ay alisin ang tela sa kanilang mga mata, tumambad sa kanila ang isang abandonadong compound na napapaligiran ng matataas na pader at may mga armadong bantay. Nasaan tayo, Jacob? Hindi to ang presinto. Mayor Arnold, Sir Cyrus, patawarin niyo po kami. Bakit niyo kami dinala rito sa gitna ng gubat? Sinasabi ko na sa iyo, Moymoy, ibang kapangyarihan ng pamilyang binangga mo. Ngayon, sabay tayo magbabayad sa kawalang hiyaan mo. Bumukas ang pinto ng isang silid at iniluwa nito si Cyrus. Ngunit hindi na ito ang bata na mukhang marungis. Malinis na siya, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kahit anong emosyon. Sa tabi niya ay may dalawang malaking asong aspin na nakatali. Mababangis at patuloy ang pag-atungal. Moymoy, Jacob, welcome sa aking munting kanlungan. Nung nasa lansangan ako, natutunan ko kung paano mabuhay na parang hayop. Walang makain, nilalamig at tinataboy. Ngunit ang pinakamasakit ay nung patayin mo ang natatanging kaibigan ko na nagbigay sa akin ng init. Sir Cyrus, aso lang po yun. Handa po akong bumili ng 100 mamahaling aso para sa inyo. Kahit anong bread po, papalitan ko si Bantay. Huwag niyo lang po kaming saktan dito. Hindi mo mapapalitan si Bantay. Ang boses ay hindi nabibili ng pera. At dahil pumatay ka na walang kalaban-laban, dito sa compound na ito, mararanasan niyo ang buhay ng mga asong gala. Isang matinding twist ang naganap. Hindi sila sasaktan physically ng mga bodyguard. Sa halip, tinanggalan sila ng mga sapatos at maayos na damit at iniwan silang nakakulong sa isang malaking iron cage sa gitna ng compound. Ang tanging pagkain na binibigay sa kanila ay tira-tirang pagkain sa isang mangkok na nakalapag sa sahig. Diyos ko, pinapakain tayo na parang mga aso. Magmula ngayon, dyan kayo titira. At bawat gabi, pakikinggan nyo ang kahul ng mga asong ito upang ipaalala sa inyo ang ginawa nyo kay Bantay. Kapag natutunan nyo ng rumespeto sa buhay, doon ko palang iisipin kung palalayain ko kayo. Naiwan sina Moymoy at Jacob sa loob ng aula. Nilalamig sa ilalim ng madilim na gabi sa bundok, habang si Moymoy ay napagulgol na lamang sa pagsisisi. Ang dating mapangaping tanod ay naging isang kaawa-awang nilalang. Ano ang uling kainatnan ng dalawang tanod? Makakalabas pa kaya sila sa impyerno ito? At ano ang magiging reaksyon ni Mayor Arnold sa ginagawa ng kanyang anak? Isang buwan ang mabilis na lumipas. Sa loob ng isang buwang iyon, ang compound sa kabundukan ay naging saksi sa unti-unting pagkadurog ng pagkatao ni Moymoy. Ang kanyang malaking boses na dati ay naghahatid ng takot sa mga tambay at sa batang si Cyrus ay napalitan ng mahihinang hikbi at pagmamakaawa. Si Jacob naman, bagamat kasamang nakakulong, ay tahimik na lamang na tinatanggap ang kanyang naging parusa bilang saksi sa karahasan. Isang maagang umaga habang makapal pa ang hamog, dahan-dahang bumukas ang pinto ng bakal na aula. Sa harap nito ay nakatayo si Mayor Arnold, kasama si Cyrus na may hawak na isang maliit na halaman. Moymoy, Jacob, lumabas kayo riyan. Gumapang palabas ang dalawa. Ang kanilang mga mukha ay payat, marungis at baka sa matinding hirap. Agad silang sumubsob sa paanan na mag-ama. Mayor, Sir Cyrus, patawarin niyo po ako. Alam ko na po ang pakiramdam ng walang laban. Alam ko na po ang pakiramdam ng itaboy at tratuhin na parang walang halaga. Parang awa niyo na po. Tapusin niyo na ito. Patawad po kay Bantay.
Tumayo ka riyan, Moymoy. Isang buwan kong ipinarana sa inyo ang buhay na dinanas ko sa lansangan upang maunawaan ninyo na ang bawat nilalang, tao man o hayop, ay may karapatang respeto at huwag tartuhin ng marahas. Hindi pera ang kailangan ko, kundi ang pagbabago ng puso ninyo. Iniabot ni Cyrus kay Moymoy ang maliit na halaman na kanyang hawak. Isang kakaibang twist ang inihanda ng anak ng mayor para sa huling yugto ng kanilang parusa. Hindi ko kayo papatayin at hindi ko na rin kayo itutuloy sa kulungan. Ngunit simula sa araw na ito, kayong dalawang mamamahala sa itatayo kong animal shelter at rehabilitation center dito sa lupaing ito. Alagaan niyo ang lahat ng mga asong gala na walang tahanan. Ang bawat asong papakainin at kakanlungin ninyo ay ang siyang magiging bayad sa buhay ni Bantay na kinuha mo. Patawad po. Maraming salamat, Sir Cyrus. Maraming salamat, Mayor. Gagawin po namin. Aalagaan po namin sila ng higit pa sa aming buhay. Salamat po. Ipinapangako ko po. Magbabago na ako. Hindi ko nagagamitin ang kamay ko para manakit muli. Patawad po talaga. Gawin nyo ng maayos ang inyong bagong tungkulin. Binigyan kayo ng anak ko ng ikalawang pagkakataon. Huwag ninyo itong sasayangin. Ang kapangyarihan ay ibinibigay upang tumulong, hindi upang mang-api. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Moymoy at Jacob at ng mag-amang sina Mayor Arnold at Cyrus. Ang trahedyang naganap sa madilim na eskinita ng Barangay Pag-asa ay nagbunga ng isang aral na hindi malilimutan ng buong bayan. Na ang tunay na hustisya ay hindi laging natatapos sa pagiganti at pagpapakulong, kundi sa pagbabago ng puso ng mga nagkasala. At si Bantay, bagamat wala na, ay naging mitya upang anda-anda ang asong gala ay magkaroon ng ligtas at mapagmahal na tahanan. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.